Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng nanonood nito. Ako po si Sander. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi namin malilimutan ng pamilya ko. Ito po ay nangyari sa tatay ko, isang simpleng delivery rider na nagsusumikap para sa amin. Humihingi po ako ng paumanin kung medyo magulo ang pagkakakwento. Pero sana maintindihan niyo po ang bigat at takot na daladala namin hanggang ngayon. Sana mapansin niyo po ang sulat na ito. Ang tatay ko po ay si Rodel. Mahigit 5 taon na siyang delivery rider. Kilala siya bilang masipag, maalalahanin at mabilis mag-deliver. Hindi siya nawawala ng diskarte kahit pa umulan o mainit. Ang pamilya namin umaasa lang po sa pinagkakakitaan niya. Si nanay may sakit din po kaya hindi makapagtrabaho ng mabigat. Kaya si tatay po talaga ang haligi namin. Nagsimula ang lahat noong gabi ng October 31. 2 taon na ang nakalipas. Halloween po noon, pero dito sa probinsya namin, hindi ganoon kasikat ang pagdiriwang niyan. Karaniwan lang ang araw na yan. Tahimik lang. Nasa bahay na po kami noon, naghahapunan, nang biglang tumunog ang cellphone ni tatay. May last booking daw po. Medyo malayo sa isang lugar na bihira lang niyang mapuntahan. Ang address daw po ay sa Sitio Malalim, sa bandang paket na sa bundok sa malapit sa bayan namin. Bihira raw talaga ang booking doon, lalo na sa ganong oras. Mag-aalas 8 na ng gabi nun. Nag-aalinlangan pa si nanay noon. At ang sabi niya, "Tay, baka gabi na yan. Bukas na lang kaya?" Pero si tatay tumanggi. "Okay lang ma, mabilis lang to. Sayang din ang kita. Dagdag pambili rin ng gamot mo." Kaya po nagpaalam na si tatay. Hinalikan kami ni nanay sa noo. Sinuot ang helmet at sumakay na sa motor niya. Kitang-kita ko po siya habang papaalis. Bumubusina pa bilang paalam. Simpleng paalam na hindi ko akalaing magiging simula pala ng aming bangungot. Inaasahan namin na si tatay ay makakabalik bandang alas 9 o alas 10. Pero lumipas ang alas 10. Wala pa siya. Tumawag si nanay sa phone niya. Out of coverage na daw. Ako, baka mahina lang ang signal doon, sabi namin sa isa't isa. Pero may kaba na kaming nararamdaman nun. Lumipas ang alas 11. Wala pa rin si tatay. Sinubukan ulit tawagan ni nanay. Pero ganun pa rin. Nagsimula na akong mag-alala ng gusto. Si nanay hindi na mapakali. Paikot-ikot sa sala habang hawak ang rosaryo. Tinawagan namin ang mga kumpare niya. Pero wala silang alam. Hindi raw kasama sa ruta nila doon sa Sitio Malalim. Alas 12 na ng hating gabi nang magdesisyon kaming humingi na ng tulong. Nagpatulong kami sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Nagkasama-sama kami, lalaki at babae, para hanapin si tatay. May dala kaming flashlight, may ilang nakamotor at nakasasakyan. Ang plano, puntahan ng direksyon papuntang Sitio Malalim. Baka natirik ang motor o naaksidente na siya. Habang papalapit kami sa sinabing lugar, palalim ng palalim ang gabi. Ang dating mga ilaw sa kabahayan, nauubos na. Mga puno na lang sa tabi ng daan ang kasama namin. Nagkaroon ng kakaibang lamig noong gabing na yon na hindi namin karaniwang naramdaman kahit paggabi na. Ang daan nagiging bako-bako. Puno ng mga bato. Nakarating kami sa tapat ng sinasabing Sitio Malalim. Ang nakita namin hindi isang karaniwang sitio. Parang isang maliit na kumpol ng mga lumang bahay yun. Layo-layo sa isa't isa at halos walang mga ilaw. Ang tanging maliwanag lang nun ay ang buwan na sadyang malaki at bilog nun. Pero parang hindi nakakatulong para lumiwanag ang paligid. Bagkus ay nakakapagpalala lang ng dilim.
Nilapitan namin ng ilang mga bahay doon. Kinatok namin, nagtanong. Mga lumabas, mga matatanda na parang gulat na may tao pa silang nakita sa ganong oras. Tinanong namin kung may dumang delivery rider na si Rodel daw ang pangalan. Umiling lang sila. May isang matandang babae na parang may gustong sabihin sa amin. Pero pinigilan siya ng kasama niyang matandang lalaki. Tiningnan lang nila kami ng matagal. May kakaiba sa mga mata nilang tila may alam. Pero ayaw ibahagi. Pinagbilinan lang nila kami na mag-ingat daw sa daan pa uwi. Lalong lumakas ang kaba namin. Walang bakas si tatay sa mismong sitio na yon. Hinanap pa namin siya sa paligid. Baka nahulog na sa bangin. O baka natumba sa motor. Wala talaga. Para siyang biglang naglaho na lang. Buong magdamag kaming naghanap. Hanggang umaga. Wala pa rin. Lumapit na kami sa pulis. Nag-report na kami. Nagkaroon ng mas malaking search party kinabukasan. Kasama ng mga rescuer at ilang mga volunteers. Sinuyod ang mga paligid ng sitio malalim. Ang mga kagubatan at bukirin doon. Walang nakita kahit anong bakas si tatay. Hindi nakita ang motor. Hindi nakita si tatay. Parang isang masamang panaginip na pawis ka pagising mo. Pero alam mong ang totoo. Ang mga sumunod na araw ay puro pagdadalamhati. Si nanay parang nalanta. Hindi na halos kumain. Tulala lagi. Ako naman pilit na nagpapakatatag para sa kanya. Pero sa loob ko, durog na din ako. Ang daming tanong. Ano ang nangyari kay tatay? Nasaan siya? Buhay pa ba siya? Pinatay ba siya o baka may mas matinding nangyari? Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, unti-unting nawalan ng pag-asa ang karamihan. Ang search operation sumina hanggang sa tuluyang huminto. Ang mga tao naging maingat o takot na tulungan kami. Narinig namin ang mga bulungan. May mga nagsasabing baka daw nakuha si tatay. Nakuha ng engkanto. Nakuha ng nilalang sa kabundukan. Sa sityong malalim daw may mga kwento talaga na may kakaiba doon. Hindi namin pinansin noon pero habang tumatagal tinatakot kami ng mga kwentong yun. Nagsimula akong mag-research. Tinanong ko ang mga matatanda sa lugar namin. Ang sityong malalim daw dating tinatawag na puok ng lihim. May mga nagsasabing tagpuan daw yun ng mga espiritu ng lupa, ng mga nilalang na hindi nakikita. May mga kwento raw na mga naglalakbay na napadaan doon, bigla na lang daw naliligaw, kahit alam naman nila ang daan, o kaya hindi na nakakabalik. May mga nagsasabi rin na baka raw may nananahan doon na hindi gusto ang mga modernong bagay o mga tagalabas. Delivery rider si tatay, nakamotor, naka-helmet, dala ang phone niya. Lahat yun, modernong bagay. Hindi kaya nagalit ang nananahan doon? Hindi ko po alam kung paniniwalaan ko ang mga kwentong iyon. Pero dahil sa nangyari kay tatay, nagsisimula na akong maniwala na may mga bagay talaga sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa halos 2 buwan na pagkawala ni tatay, unti-unti na kaming nawawala ng pag-asa. Nagplano na nga kami ni nanay na magpamisa na lang para sa kaluluwa niya. Kahit wala pa kaming nakikitang katawan. Ang sakit nun, parang pinipiga ang puso namin. Pero isang umaga, mga 5:00, habang nagkakapi ako sa labas namin, bigla akong napatigil. May nakita akong motor na papalapit sa bahay namin. Medyo luma na yung motor at parang pagod na pagod. Pagtanaw ko ng maigi, parang pamilyar yung motor. Habang papalapit, lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Nakita ko ang isang lalaking nakasakay. Nakayuko, parang walang lakas. Parang pagod na pagod. Nang huminto ito sa tapat ng gate namin, para akong pinutulan ng dila. Si tatay yun.
Pero hindi siya ang tatay na umalis 2 buwan na ang nakalipas. Bumaba siya ng motor dahan-dahan, parang hirap na hirap. Sobrang payat niya, parang butot balat. Maputla siya na parang hindi na sinaga ng araw sa loob ng matagal na panahon. Ang mga mata niya bumagsak. Parang may lungkot at takot na nakikita ako sa kanya. Ang damit niya luma na at kupas, parang hindi napalitan. Ang motor niya rin marumi na at parang nagkaroon ng galos at kalawang sa ilang parte. Napatakbo ako papalapit. Napatingala siya sa akin. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa mata niya. Anak, Jun, anak. Mahina ang boses niya na parang hindi ginamit ng matagal. Yumakap ako sa kanya. Ang lamig niya, parang yelo. Samantalang mainit naman ang sikat ng araw nun. Lumabas si nanay, pagkakita kay tatay napasigaw siya sa gulat at tuwa. Saka naman siya umiyak. Agad siyang yumakap kay tatay pero naramdaman ko ang pag-urong ni tatay nang bahagya sa yakap ni nanay. Parang naninibago. Dinala namin sa loob si tatay. Pinakain, pinainom. Pero konti lang ang kinain niya nun. Tahimik lang siya, nakatingin sa malayo. Maya-maya tinanong siya ni nanay. Rodel, saan ka ba nanggaling? Anong nangyari sa'yo? Napabuntong hininga si tatay. Tiningnan niya kami parang nag-iisip kung paano magsisimula. At doon na niya sinimulang ikuwento ang karanasan niya. Mahina ang boses niya. Minsan parang nanginginig. Ito po ang mga sinabi niya. Nahanap daw po niya ang address sa Sitio Malalim. Ang customer daw isang matandang babae na nakatayo sa labas ng isang lumang bahay. Pagkaabot daw niya ng order, inabutan daw siya ng bayad nito. Pero hindi niya raw sigurado kung sapat ba yun o hindi dahil parang hindi raw niya maaninag ng maayos ang pera. Ang mas kakaiba daw, imbes na tip, inabutan daw siya ng matanda ng isang pirasong pinatuyong dahon. Pang-ingat mo ito, iho, sabi daw ng matanda. Nagpasalamat na lang si tatay noon kahit nagtataka. Habang pabalik na daw siya, alam naman daw niya ang daan. Pero bigla daw siyang nalito. Parang iisa na lang daw ang itsura ng mga puno nun, ng mga daan. Sinubukan daw niyang tingnan ang GPS niya nun pero wala na daw signal. Pati phone niya biglang namatay. Sinubukan niyang gamitin ang sentido komon, kung saan galing ang araw, kung saan ang pababa. Pero habang umaandar daw siya, parang pakaramdam niya, paikot-ikot lang siya. Dumaan daw siya sa isang bahagi ng daan na parang biglang lumubog. Parang may dumang baha pero tuyo naman ang paligid. Pagkatapos daw noon, nag-iba na raw ng tuluyan ang paligid. Ang mga puno daw mas matatanda na, mas malalaki, at parang mas malapit sa isa't isa. Hindi na raw niya makita ang kalangitan ng buo dahil sa kapal ng mga dahon nun. Tahimik daw, sobrang tahimik. Walang mga ibon, walang mga insekto, walang kahit anong tunog, maliban sa tunog ng motor niya. Pero maya-maya, parang nag-fade out din daw ang tunog ng motor niya. Parang may sumisip-sip daw ng ingay nun. Nakaramdam daw siya ng matinding lamig. Kahit pa hindi naman malamig noon. Yung lamig daw na parang tumatagos sa buto. Tapos nakaramdam daw siya na parang may nakatingin sa kanya. Sa simula pinabayaan niya yun. Baka dala lang daw ng pagkaligaw. Pero habang tumatagal lalong lumalakas ang pakiramdam niya na may sumusunod sa kanya o kaya'y nasa paligid niya lang ito at nagmamasid. Sinubukan niyang bumalik pero parang pader daw ang daan nun pabalik. Kung saan daw siya pumasok, hindi na niya makita. Lahat ng direksyon parang papasok sa mas malalim na kagubatan. Nagpanik na daw si tatay. Ginabi na talaga siya. Naghanap siya ng posibleng matutulugan o kaya'y lugar kung saan makakahingi ng tulong. Pero walang bahay, walang tao. Tanging mga puno lang at ang gubat na parang may sariling buhay. Dala daw ng pagod, nagpasya siyang huminto muna.
Pinark niya ang motor sa tabi ng isang malaking puno. Sinubukan niyang matulog kahit pa nanginginig siya sa takot at lamig. Pagdilat niya, nakita raw niya ang isang nilalang na hindi tao, hindi hayop. Isang anino daw yun na may mahahabang kuko, mapupulang mga mata at balat na parang may mga balahibo. Hindi raw ito lumalapit pero ramdam niya ang galit nito. Sa sobrang takot ni tatay, hawak niya ang pinatuyong dahon na ibinigay sa kanya ng matanda na customer niya kanina. Hindi niya alam kung bakit pero instinct na lang siguro yun. Inilabas niya yun at itinapat sa nilalang. Bigla raw itong umatras. Biglang dumilim ang paligid at para raw siyang hinigop ng hangin. Pagdilat niya, nandoon na siya sa gilid ng isang daan. Malapit na pala sa bayan. Yung motor niya sira-sira na pero umaandar pa ng paika-ika. Hindi niya alam kung ilang araw na ang lumipas. Akala niya kinabukasan pa lang noon. Hindi na po bumalik si tatay sa sitio malalim simula noon. Kahit kami, iniiwasan na naming dumaan kahit malapit doon. Hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik sa dating lakas. Parang may dala siyang bigat na hindi mo nakikita. Hindi na rin siya nagde-deliver sa malalayong lugar. Madalas tulala siya, nakatitig sa malayo. At may mga gabi po na bigla siyang mapapabangon, pawis na pawis at paulit-ulit na sinasabi na huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Wala pong araw na hindi kami nagpapasalamat na nakabalik siya. Pero alam namin ng tatay na bumalik sa amin noon ay hindi na lubos na katulad ng dati. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento namin. Mag-ingat po kayo palagi at kung sakaling mapadpad kayo sa isang lugar na hindi ninyo kabisado, lalo na kapag malalim na ang gabi, makinig po kayo sa katunog ninyo. At sana may dala kayong panangga. Kung nag-enjoy po kayo sa ating kwento ay huwag ninyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-like na rin po ang video ito. Maraming salamat po and see you on the next video.